Magandang araw mga ka-Kuya Dance. Si Kuya Dance ulit, nagbabalik. So what's up mga Kuya Dance, mga kapangit. Narito na naman ang inyong kuya at gustong makipagkwentuhan ngayon sa inyo habang nandito ako sa Laguna kasi parang nakakatamad kasi nga hindi pa ako nakakabalik sa Parañaque, and dun sa Parañaque promise ko itutuloy ko yung aking musical writing content. Pero habang nandito pa ako sa Laguna, gusto ko rin gumawa ng content para naman kahit paano tuloy-tuloy yung ating kwentuhan, tuloy-tuloy yung ating kachokaran. Ano yun? Kachokaran. So dahil nga gusto ko tuloy-tuloy yung ating kwentuhan, nag-iisip ako ng ano bang pwedeng ikwento sa inyo. And because sa mga nagdaang araw, October 5th, no, sinelebrate ang World Teachers Day. Naisip ko, ba't kaya hindi ko ikwento? Paano nga ba naging teacher si Kuya Dance? Ano yung kwento behind that? Siguro naikwento ko na sa ilan sa mga student ko, sa mga nagtanong bakit teacher ang kinuha ko. Pero for the content at para may mapag-usapan tayo sa vlog nito, ikukwento ko ngayon dito sa content na ito, paano nga ba naging teacher o bakit nga ba naging teacher si Kuya Dance. Bago ako mag-start ng kwento kung bakit nga ba ako naging teacher, no, pasalamatan ko lang yung mga student ko na bumati sa akin nung nakaraang Teachers Day. Salamat sa inyong mga pagbati, kahit di ko na kayo mga estudyante ay naalala niyo pa rin ako, at sa aking mga anakis din. So, simulan natin sa ganitong kwentuhan. Kuya Dance, ano pa talagang pangarap mong kunin sana sa college o anumang course ang gusto mong i-take talaga nung nag-college ka? Kung ako ang tatanungin, ang gusto ko talaga, no, kung merong budget. Kasi nung time namin na nag-aaral kami ng college is wala namang masyadong scholarship eh. Kung may scholarship man noon dun sa mga brainy, no, yung mga magagaling academically. Kung ako talaga tatanungin, gusto kong kumuha ng about sa scientist or doctors of medicine. Yan. Gusto ko talagang maging doktor noon. Kasi parang somewhat, nakikita kong gagaling ng mga doktor when it comes to looking sa mga sakit ng tao, paano pinapagaling. Yun sana yung aking gusto. Kaya lang, syempre, hindi naman kami ganun kayaman para mag-take ako ng ganung klase ng mga mamahaling courses. So, actually, hindi pa nga ako dapat magka-college din. Pagka-graduate ng high school, late na ako nakagraduate ng high school, wala na akong plano pang mag-aral ng college. Kasi, hindi naman katulad ng panahon ngayon, medyo maalwan na mag-college ngayon kasi pwede kang sagutin ng state university, libre, no? May mga nagkalat na scholarship, marami nang pwede magpa-aral sa'yo. Pero nung time namin nun, wala. After nga nang nag-high school ako noon, kasi nagbaband na ako. Ang trabaho ko talaga noon, hindi yung unang trabaho ko, pero ang trabaho ko noon before ako mag-college is nasa banda ako. Nagbabanda ako gabi-gabi, keyboardist kasi ako. Tapos meron pa ako nung personal assistant ako ng isang banda, which is yung Milan. So parang ang buhay ko noon, banda, musika, kung saan ako nakakarating. Lalo na nung before ako mag-college, nasa TV station na ako eh. Sa isang particular na show up, ang game show ng bayan. Yan. Nandun na ako noon. Maayos na yung kinikita ko. Then suddenly, my mother tells me na mag-aaral ka ng college. And then sakto pa na lumitaw yung Taguig City University, which is a free college nung time na naupo na yung bagong mayor. So nalibre na siya. So ayun, sabi ko, sige, pinag-aaral na ako ng mother ko. May libreng college sa Taguig City University. So sasamantalahin ko yung pagkakataong mag-enroll. So nag-enroll ako. Pero before that, yun lang talaga akong balak mag-college. I want to pursue my band, music career. Kahit na medyo alanganin yan dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, hindi naman masyadong napapansin ang musicians. Maliban na lang kung may backer ka o kaya sinwerte kang manalo sa mga song competition or singing competition rather, sa mga band competition. Ganun. Pero kung wala ka at kahit sabihin mong napaka-talented, hindi ka basta-basta mapapansin sa music industry. Enrollment time. Kahit na nag-enroll na ako, although naka-decide na ako na pwede ako kasi musician ako, pwede ako sa PE, sa education, major in MAPE, yan. So, nag-decide pa rin ako na
baka pwede kong sundan yung career ng aking father, which is police, no? So kapag police, ang tinitake niyan is College of Criminology. So pwede kong sundan yon. Makakapasok pa naman ako sa PNP noon that time sa edad ko, kahit medyo late na ako nakapag-college, kung kumuha ko ng criminology. Pero hindi ko talaga maintindihan, ano, sometimes maniniwala ka talaga sa magic na nag-e-enroll na, pumila ako sa enrollment ng mga eduk student. Ang pinilahan ko palang pila, no, although itong magic doon, hinahanap ko yung enrollment room para sa College of Criminology, pero hindi ko siya nakita. Nakita ko yung enrollment room para sa edu. Tapos pagdating sa loob, mahati pa kayo sa dalawa, secondary and elementary. Pagpila ko doon, yung mga nakasama ko sa pila, nagkukwentuhan sila. Ang pinagkukwentuhan nila, yung achievement nila nung high school. Kaya sila ay valedictorian, ganito, ganyan. Ako, wala naman ako ipagmamalaki. Na ano pa ako, late enrollee pa ako. Di naman ako graduate ng magaling. Siguro, ang awardee ko nung high school, nung graduate ako, is yung dahil sa pagiging SSG president ko. Malaki ko, sabi ko, kung dito ako papasok na kurso na to, magagaling pala yung mga makakasama ko kasi hindi mo naman yung usapan nila. And then, natapos yung araw ng enrollment. Ayun, enrolled ako ng eduk. Hanggang nung kahit hawak-hawak ko na yung papel, hindi ko, eduk talaga in-enroll ko. Bachelor of Secondary Education. Wala pang major pag first year, no? Nung time namin. Sa second year kami mamimili ng aming mga majorship. Tapos ito na, no? Nasa first year ka na. Nalagpasan mo na yung first year. Sabi ko, it's high time para pumili ng major. So, decided na ako. Total, nasa eduk na ako, no? So, punta ako ng major ng MAPE. May mga humikayat sa akin na mag-major ng math. Pero hindi talaga ako magaling sa numbers, eh. Yan nga yung isa sa mga kinaayawan kong subject, math. Pero gusto nila, itry ko daw. And then, eto, parang somewhat, there's a thing na nagsasabi sa isip ko na, pag nag-enroll ka nagpunta ka ng major in MAPE, wala na rin pinag-iba ang buhay mo. Musician ka, nag-turn kang teacher, tapos music pa rin yung target mo. So, mag-iba ka naman. Parang maiba naman yung gusto mong gawin sa buhay para naman hindi laging iisa lang ang tinatakbo mong linya. Doon ko na-realize na oo nga pala, mahilig pala ako sa science. And doon ako nag-decide na mag-science major. Alam nyo ba, kahit na, ang tawag dito, na nasa second year college na ako, parang hindi ko pa rin feel na magiging teacher ako sa inaarap. Ang isip ko, matapos ko tong kurso ko, makahanap ng maayos na trabaho. Kasi degree holder ka naman, no? Doon na yun. Hindi na yun madudugtungan doon. Pero, habang nandoon ka, nag-field training na kayo, pinadadala ka na sa mga iba't ibang klase ng eskwela para makita mo yung environment ng education dito sa Pilipinas. May magic na nangyari. Na-assign ako noon sa alma mater ko, Taguig National High School, kung saan ako graduate ng high school, of course. Sa 4th year high school, wala pang senior high noong time na yun, eh. And na-assign ako sa klase, kung saan klase ng former physics teacher ko, si Ma'am Sagaban. Hello, Ma'am. Noon siguro, may influensya sa akin si Ma'am, about sa science. Kasi nung naging physics teacher ko siya nag-train sa akin para lumaban sa mga quiz B ng physics. And naging yun sa akin, parang naging significant ng role nun sa akin para magustuhan ko ang science at naging science major ako. So yung klase na yun, I think it's section 1 sa natatandaan ko. Parang sabi nila, sir, bago ka umalis, kasi siyempre may time limit, mga field study noon. So sabi nila, sir, mag-iwan ka ng message. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin sa kanila. Ako nga, hindi ko sigurado sa tinatahak kong buhay, di ba? Tapos mag-iwan ako ng message sa mga to. Yun yung bagay na parang, oops, ano ba yung gusto mong gawin? Bakit gusto mong maging edu? Yun na yun. Parang yun yung nagbigay sa akin ng masaya pala mag-edu. Kasi kapag ka nag-edu ka, you can influence others. You can guide others sa isang bagay na pwede mong i-guide sila sa mabuti. Mabigyan mo sila ng payo at kung ano pa man tungkol sa buhay na pwedeng gawin nila in the future.
malaki ang magiging impluwensya na nila sa'yo bilang isang teacher. So yun, after graduation, so excited kasi pwede ka na mag-apply as a teacher. And of course, may apply mo na yung mga natutunan mo sa college. Expectedly, hindi naman lahat ng pinag-aralan mo sa college 100% ano ka na, full battle geared ka na pag pumasok sa pagtuturo. Ang pinaka-test mo talaga dyan is paano mo i-handle yung sarili mo dun sa real situation na nagtuturo ka na. Hindi rin naman nagtagal after graduation, nakapag turo din ako sa isang school. First school, pinagturo ako sa St. Samuel. Although bago ako graduate ng college, mayroon akong tinuturo ang mga ano talaga noon. Kasi nagturo ko sa college noon as a substitute dahil nga walang professor pa ang mga junior sa time namin. So nag-substitute muna ako. Kaya siguro masabi ko na meron din akong experience na talagang nagbigay sa akin ng malaking development and preparation para sa pagtuturo. Before talagang dumating ako dun sa field na magtuturo ako as a teacher. Ngayon na nga, St. Samuel yung una kong naging battleground kumbaga. Then after St. Samuel, napunta ako sa AMA Basic Education of Las Piñas, dyan sa Las Piñas. 2 years din ako nagturo dyan. Then after that, lumipat ako ng Olivares College. 2 years din na nagturo ko sa more than 2 years kasi may months pang lumipas And then of course, hindi pa naman natatapos yung journey ko bilang teacher doon. Soon, meron din akong pagtuturuan pa, hindi ko pa masasabi sa inyo ngayon. And isa sa mga tatak na sineryoso kong pagtuturo, nag-enroll pa ako ng Masters in Education Management. At gusto ko pang matapos yun. So sa tanong na paano nga ba at bakit nga ba naging teacher? Paano? Parang mas appropriate itanong bakit nga ba nag-teacher si Kuya Dens ninyo. Ako, personally, hindi ko rin alam It's just like, hindi naman yung talaga ang plano kong gawin sa buhay. Kumbaga sa listahan ng mga gusto kong matapos o maging profession, nasa pinakababa siya. Pero siguro dinala talaga din ako ng pagkakataon para maging teacher Siguro yun talaga yung destiny ko, naging teacher. And kahit naman hindi yun yung plinano ko, at the midst of taking this education course, minahal ko naman siya. Ayun, yun naman yung naging sa akin, advantage. Parang na-fall in love na rin ako sa pagiging teacher. And in the course of na nagtuturo ako, yun naman, hindi naman kumbaga hindi ako na-disappoint. Na-disappoint ako sa nakita kong sistema siguro. Pero dun sa pagiging teacher, hindi Kahit mahirap, nagtuloy-tuloy pa rin ako kahit na, alam mo yun, buong buhay mo nandoon na sa pagiging teacher. Hindi There's something in there na hindi mo mapapaliwanag pero na nag-i-enjoy ka. Hindi ko alam kung makaka-relate sa akin yung ibang mga kapwa-teacher, kahit yung mga classmate ko. Kahit mahirap, ulitin ko, kahit mahirap, there's something in there sa ating profession na nag-i-enjoy ka. Siguro yun na yung napapasalamatan ka ng mga estudyante mo, na motivate mo yung mga student mo, nag-guide mo yung mga student mo sa mga dapat nilang gawin. And yung thank you na yun na binibigay nila, yung pagpapahalagang binibigay nila sa'yo sa nagawa mo para sa kanila, isa ng magandang achievement yun Sabi nga ng isang nakilala kong teacher dati, hindi ka yayaman sa pagiging teacher. Actually, totoo yun. Ako, marami akong alam na diskarte para malaki ang kita ko. Nung nagbabanda pa ako, mas malaki kinikita ko kaysa sa pagtuturo. Pero, basta, there's something in the teaching field na mahirap ipaliwanag pero fulfilled ka pag nagawa mo yun. So, kung yun, sa tanong na yun, hindi ko rin alam. Nasa process na lang siguro na nagustuhan ko at minahal ko ang pagtuturo. And until today, still, I'm a very proud teacher. Gusto ko rin pasalamatan ulit yung mga naging part noon, mga professor ko nung college, mga naging impluwensya kong teacher ko nung high school, nung elementary, na parang naging rin sila to build si Sir Dens na naging teacher nga ngayon. Especially yung mga professor na napamahal sa akin sa nung college, na parang nagbigay sila na yun, ito yung hagdanan na dapat mong daanan para ma-fulfill mo yung pagiging isang teacher. So yun lang, gusto ko lang ikwento sa inyo ang journey ng aking pagiging teacher kasi kung talagang ikukwento ko ng buo baka kulangin pa ang
10 minutes na video, baka mailip na kayo habang kukwento ako. And sana nagustuhan niyo yung kwento. Kung meron man kayong kapupulutang motivation, kung tinatanong niyo kung nakaranas ako ng hirap sa pag-college, sa education, naku po, dami. It is on you na lang kung susukuan mo o hindi. Kaya yung inireklamo ninyo nga online class, mahirap, napagdaanan din namin yan. Oo, hindi online, pero mas malupit yun sa amin. 'Di ba? Napasok ka, pagod ka, nagkatrabaho pa ako noon. Trabaho ko sa gabi, sa banda, tapos papasok ko sa umaga, halos wala tulog. Ayun. Hindi naman din nawawala yung hirap eh, mapa-online o mapa face-to-face eh. Ang challenge na lang doon, paano mo haharapin yun para maabot mo yung gusto mo. Kasi it is between mag-rant ka ng mag-rant, ubusin mo yung energy mo, ubusin mo yung time na mag-rant ng mag-rant, or you shut up, take the challenge, and step by step, kahit slowly, ay maabot mo yung pinapangarap mong maging. Yan. Kami noon, di namin inubos ang oras namin na mag-rant kahit may mga reklamo na kami. Pero kinuha namin yung energy na yon to push through sa lahat ng gusto naming maabot. At nakagraduate nga kami at nagtuturo na kami ngayon. Yung mga ibang klase ko nasa public na ngayon. O still, nasa private pa rin. And so yun, kwento ko. And still, nasa music industry pa rin naman ako. Hindi ko pa rin naman inaalis sa sistema ko yung pagiging musician. Makikita nyo pa rin ako, kahit naman din sa channel to, diba? So, I hope so may nakuha kayo din sa storyang ito. Bahala kayo. Pinento ko lang kasi para sasabihin ko pag in the future, sir, paano ka naging teacher? Hindi ko nagkukwento. Panoorin mo din sa YouTube channel ko. Kunento ka na dun. Diba? So, kung may mga gusto kayong, may mga kwento kayo, pwede nyo kwento dyan sa comment section. Ayan, sa mga naging classmate ko, sa mga teacher na rin, at sa mga kumukuha ng pag-e-edu. At sa mga nagbabalak mag-edu. May mga kwento kayo, comment nyo dyan sa comment section. Wala kayo, open naman yung comment section na yun. So, yun na lang siguro. Hindi ko na masyadong pabayan. So, this is your Kuya Dens. Nagsasabing salamat sa pakikinig. Sa mga bago nating nanonood, please subscribe to our channel. Palike po ng videos at pa-share na rin sa mga rami ang ating channel para dumami pa lalo ang mga kapangit ang mga Kuya Dens. So, this is Kuya Dens. This is Sir Dens. Nadadapa ako sa pagsalita na nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig sa aking journey. Sir Dens, Kuya Dens lang kasi Kuya Dens ng channel. Signing off. Sa muli, mga bata.